ang dami nang nagtaning eh. Mm. Hindi ko na rin matandaan kasi nandun yung kailangan ng i-bone marrow. Basta ang daming procedure pero lahat naman na yun, pinabayaan ko lang eh. Kasi wala eh. Hindi naman namin afford yung mga ganong procedure. So wala. Bahay Opo. lang. So, ibig sabihin po, pero nakapag-elementary po kayo, Yeah. nang hindi lang po siguro dire-diretso dahil nga po meron Yes, po yes. kayong karamdaman. Nag-start akong pumasok ng elementary. That time kasi wala namang nursery kinder. Opo, wala pa grade mga 1 ka agad. prep-prep. Oo. So, dapat 7, grade 1 ka na. Ako, 9 ako nag-grade 1. Late na. Opo. Kung gayon po, ibig sabihin po pumapasok kayo sa school na sabi niyo po baka mabagal po kayo maglakad kasi di ba po parang bedridden po kayo ng ilang taon. Ibig sabihin po sa murang edad nakaranas na po kayo ng mga pambubuli. Pambubuli. Noon, hindi ko alam na pambubuli tawag doon eh. Alam mo naman ang mga kabataan eh. Pero, wala namang problema eh. Basta ako, that time, ang gusto ko, aral. Gusto ko mag-aral eh. Kasi ang dami nagsasabi, ako hindi naman makakatapos yun. Hindi makakagraduate yan. So, from elementary, sabi ko nga ako yata yung estudyante na laging may dalawang batch. Dalawa yung kabatch ko nung elementary, dalawa yung kabatch ko nung high school. Pagdating ng college, irregular ako. So, ang dami kong kabatch. Kasi kaklase mo lahat. Lahat. Oo. oo. At maraming nakakilala pala kay Sir Ed kung ganon. Pero Sir Ed, paano mo hinarap itong mga pambubuli, itong mga kaliwat ka ng sakit po ninyo? Ano po yung hirap na inyong pinagdaanan? Mahirap sa part na hindi ka kasi hindi ka katulad ng normal na bata eh. Pag sila naglalaro sa bukid, dun sa mga dayami ng luksong baka, ako nanonood lang. Tapos, siyempre, hindi ka makakasali sa mga activities. Pagdating ng high school, hindi ka pwedeng mag-CAT. Oo nga. No? Bawal. So, nagkaroon lang naman ako ng activities nung nag-college ako eh. Kasi, naging panuntunan ko is, ganun din naman, mamamatay ka din naman. Kung mamamatay, mamamatay ka na kung kailan ka mamatay. So, parang I push myself to the limit that time. Nung college ako, naglaro ako, nag-hiking ako, makita ko ng mga bundok. Sabi ko, kung sa bundok ako mamamatay, di sa bundok nila ako kuhanin. Ganon. Sumali ako ng strenuous activities. Naglaro ako ng sikaran, yung parang taekwondo. Opo, wow. So, talagang pinagod ko yung sarili ko kasi sabi, may sakit daw ako sa puso eh. Bawal mapagod. So, kung mapapagod ako at mamamatay ako, then be it. Ganon. So, doon po kayo gumaling? Siguro. Kasi after that, wala na. Hindi naman ako nagpa-check up na eh. Yung doktor na nagsabi sa akin, mamamatay na ako, nauna pa eh. So, Aray ko po. Opo. Pero saan po kayo nag-college, sir? At ano po yung inyong kursong tinapos? Bulacan State University, nabutan ko pa siya na, bikat pa siya na, hindi pa siya BSU. So, parang kami yung unang batch nung nag-transition siya To an university. Opo. So, nag-graduate ako ng Bachelor in Elementary Education. Opo. Guro. Opo. Itong si Sir At Ed. ito po yung inyong pinractice, no? Yeah, board Opo. passer po ako. So, licensure exam, nag-pass ko yun. And then, nag-practice ako for several times. Halos 10 years din. Matagal din Matagal po. din. Opo. Ito po yung bago po namin kayo nakilala sa KMJS. Yes, kasi that time, nung nagtuturo ako, kasi parang nalilito na ako eh. Ang hirap kasi na, mga estudyante ko, mga bata eh. Pero ang estudyante ko, may mga nakakakita. Yung nakikita nila, nakikita ko. Nakikita mo na rin. Kaso, pag nagtatanong sa akin, parang, ano ba yung dapat kong sabihin? Diba? Pag sinabi ko na, oo, meron dyan, one time, ginawa ko yun, napatawag ako sa Principal's office. office. Oo, Kasi syempre. bakit tinatakot ko yung mga Oo. bata. So, medyo naguguluhan ako. So, tinapos ko yung, sabi ko, siguro, stop na ako magturo para tignan ko naman kung tutuloy ko itong ginagawa ko na ganito. Opo. At ang inyo pong buhay pamilya, kayo po ay may 2 anak, tama po ba?
Yeah, sa first wife ko, meron akong 2. Opo, ilan taon na po sila? Yung panganay ko, may anak na rin eh. Malaki Opo, na. malalaki na rin pala po. Tapos yung bunso ko ay grade 12 na ngayon. Opo. Sa inyo pong current love life po, meron po ba kayong... May baby ka. may baby na rin. Opo. oo. Tsaka si Mrs. parang medyo... Maganda si ma'am. Artistahin si ma'am. Artistahin, oo. Ah, Parang may napanood ako ni Sir Ed, parang naramdaman mo that time na makikilala mo siya. Tama ba? Pwede ba ma-share mo sa amin yan? Kasi may mga yung mga series of dreams ako eh. Palaging, yung mga series of dreams ko, including yung pagkamatay ng tatay ko, palagi ko nang napapanaginipan. Kaya doon ako nag-start na i-enhance yung ability. Kasi katwiran ko, baka sakali kung hindi ko man napigilan yung sa tatay ko, baka sa iba Okay. katulong ako. Oo. Kasi nakita ko paano siya mamamatay. Nakita ko yung reason, nakita ko yung kabuuan ng pangyayari, even yung pagkakaburol niya. So nakita ko na siya paulit-ulit, high school pa lang ako. Bago yun mangyari. Bago mangyari. Nangyari siya second year college ako. Okay. Pero wala kayong ginawa that time dahil hindi nyo pa ba alam na meron kayong ganong gift? Wala. Yun nga yung tingin ko fault ko eh. Kasi, hindi ko kasi maintindihan eh. That time kasi hindi ko naman naintindihan yung ganyan eh. correct. Opo. And to tell you frankly, ang mahal ng ng mga seminars kapag mag-a-attend ka regarding sa mga ganito. Sa paranormal Oo, po. kasi wala namang course ng ganyan eh. Yes. Opo. Kumbaga, slightly involved lang siya sa psychology, yung parapsychology, pero hindi nakapokus doon. So, ibig sabihin, wala ka talagang source, kundi yung mag-research, maghanap, o naggugupit ako ng mga clippings dati kay the late Sir Jimmy Licauco. Jimmy Licauco. Which Opo. later on naging kaibigan ko din naman. Opo. At sa atin pong pagbabalik, dyan na po tayo magtutungo, sir, no? Doon po sa inyong discovery, yung inyong... Paano nyo natuklasan na meron kayong ganyang regalo ba ito may tuturing o sumpa? 'Di ba? Kasi Oo, iba kasi sa mga iba kababayan ayaw, natin na oo. natatakot, 'di ba? Oo. At kung papaano hinahandle ni Sir Ed. Na halimbawa, partner, may magpapakita na lamang sa bigla, 'di ba? na Ikaw parang- natutulog ka sa gabi, pagising mo, Meron kang may nakatingin katabi. sa'yo. Oo, yung pala, yung yaya mo pala yun. Hindi ka raw uminom ng gamot. Yun yung exciting part. Iyan, exciting Exciting part. part. Kaya antabayanan at tumutok po kayo mga kasama, no? Dito po sa ating pagbabalik sa ating programa. Ang sinong taong bayan, alams na! Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage. Oras, mga kasama, 9:25. Wow! Per months na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat rush. Oh, don't stress. Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. When gaming, dapat balanse din. Hindi to dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When we game responsibly, tuloy lang ang saya. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Marumi bang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, malunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika.
Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Santon Gold Coffee Mix. Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape ng di lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na. May free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis sa mga butika. That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, tunay, natural, at original. This is one of the most celebrated creative forces in music history, Babyface. Babyface performs October 27 at the SM Mall of Asia Arena with special guest Patty Austin. Babyface has written and produced hits for artists like Boyz II Men, Bruno Mars, Justin Bieber, and countless others. Watch him perform many of these hits live with special guest Patty Austin. Tickets at smtickets.com. Close your eyes. Babyface and Patty Austin live in Manila from Ovation Productions, Blast TV, and DZXL Radio Trabajo 558. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Narito na ang inyong pagkakataong manalo ng limpak-limpak na papremyo sa ACS Kwarta Extravaganza 2025. Over 5 million in prizes ang ipamimigay nationwide. Tax-free. May tsansang magwagi ng cash at gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at sa RMN at IFM stations nationwide. Patuloy na gamitin ang Star Wax Floor Wax para manalo ng 1,500 pesos sa weekly draw at tumataginting na 100,000 pesos sa grand draw. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang 1 box of Star Wax 90 gram or 180 grams. Ilakip ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Kwarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Para sa kumpletong detalye, tingnan ang posters at ACS Kwarta Extravaganza FB page at aming website rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. DCXL News, ang himpilan ng RMN. May issue, may reaksyon, sali na sa diskusyon. Ang say ng taong bayan. Ang say ng taong bayan. Alams na sa DCXL News 558 kHz RMN Manila. Alaala 2025, the DCXL News RMN Manila Special Coverage. Kasama po natin sa ating himpilan
probably ang pinakatanyag po na paranormal investigator sa ating panahon, si Ginoong Ed Calua. Good morning po ulit, Sir Ed. Good morning po. Good morning. Magandang umaga po sa lahat. Ayan. Ang pinag-usapan natin kanina yung life story ni Sir Ed, no? Yes, Na oo. parang mula sa pagkabata, siya pala ay may mga dinanas na bukod dun sa physical na mga, physiological na mga karamdaman, yung sakit din sa emosyon dahil nga Correct. dun sa pambubuli. Madalas siyang ibuli. Yan. Oo. Nung kanyang mga kaklase, siguro sir, pati mga kapitbahay, ganon. Yeah. Oo, actually, hindi lang kapitbahay. Minsan kamag-anak. Mag-anak mismo. Oo. Yung alam mo yung sabihan kanila na bakit hindi na lang mamatay ang anak mo, Grabe nanay naman. ko. Tapos yung wala namang mararating yan eh. Total, hindi naman yan makakagraduate, hindi naman yan makakapag-aral. Sino bang kukuha ng trabaho dyan? Yung mga ganun ba? So actually, lahat naman na yun, kinain naman nila yung sinabi nila kasi I finish my studies, nakapagtrabaho ako, yung profession ko, nagamit ko naman, and then I think nalagpasan ko naman lahat yun eh. So, okay na sa akin yun, tapos na dun. Opo. At marami rin po kayong mga natulungan dahil po sa inyong talento po or gift. Well, yes, kasi marami rin yung, before kasi nag-start naman ako na naggagamot-gamot ako, nagtatawa. So, nung tinuloy-tuloy ko na siya, doon ko na nalaman na marami palang taong nangangailangan ng ganito. And then, after that, dumating ako sa point na hindi naman lahat ng problema ng tao, ng sakit ay spiritual. So, pumasok din ako doon sa naturopathic healing. Opo. Halamang gamot. Yan, naging licensed acupuncturist ako. And then, I'm also a naturopath doctor. So, pinag-aralan talaga. Kumbaga, para both, maservisyohan mo. Both spiritual and physical. Yun nga lang, hindi as medical doctor. Hindi Opo, nga may lang ganun. may mga colleges po, universities, parang PUP nag-offer na nag-aalok ng ganyan. naturopathy na course eh. Parang gusto ko nga ring Oo. pumasok para meron akong second degree. Kasi nung bata ako, mahilig akong mag-ano eh. Dahil nga, dati naman din po, wala rin naman po kaming yung pampa-hospital, etc. Parang, Herbal. Oo eh. Parang pag may inubo sa amin, maglalaga ng oregano, mga ganun Bayabas, po eh. dahon ng Sambong. bayabas. Sambong. Yes. Mm. Pero ayun na to. By the way, Sir Ed, para sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ilang taon ka nung na-discover mo na ikaw ay merong gift? Siguro nung bata pa. Kasi hindi ko lang siya masyadong pinansin kasi akala ko natural lang. Nung bata ako, at the age of 9 siguro, nagsimula na akong pumapasok na ako sa school. May mga nakikita ako na kapag tinuro ko sa kalaro ko, hindi naman nila nakikita. So tingin ko yun yung start. Ano yung una mong encounter, Sir Ed? Yung hindi mo makakalimutan kasi ito yung first time. At ano yung naramdaman mo? Sinabi mo ba ito sa nanay mo? Yung lagi kong binabanggit, and even nandun sa kwento, dun sa life story ko. Nung may sakit ako, iniiwanan lang kasi ako sa bahay. Yung kapatid ko pumapasok, yung nanay ko pumapasok, tatay ko din nagtatrabaho. So ako lang talaga, tapos yung lola ko, kapitbahay lang namin yon. Basta nandun lang ako sa bahay, meron lang akong pagkain doon. Ako lang mag-isa naglalaro. May pumupuntang bata. At yung bata na yon, kalaro ko palagi. So, all along, hindi ko alam na hindi naman pala siya totoo. Sorry, ilang taon po kayo niyan? Mga anong? Mga 9 siguro, 9. So ito yung mga 8 or 9. So ibig sabihin po nakakausap niyo siya ng Oo. personal? Naglalaro kami kasi. Kasi kalaro ko siya. Yung laruan ko, na dahil hindi naman ako lumalabas, hindi na ako nakakalabas ng kalsada. So wala akong idea kung anong nasa labas. Basta nandun lang ako kasi ang bilin ng nanay ko, huwag kang lalabas kasi bawal lalagnatin ka pagka umulan. So nandun lang ako sa loob ng bahay. At doon sa loob ng bahay, naglalaro ako ng laruan ko. Then one day, may bata na nakatingin sa akin. So sabi ko, maglaro kami. So from then on, daily, naglalaro kami. Ano daw pangalan niya? Wala, yun yung problema ko. Hindi ko nalaman yung pangalan niya. Kasi ang alam ko, bata. That time naman kasi hindi naman uso yung bata, laro tayo. Laro tayo. Kahit hindi mo kakilala. Kahit hindi mo kilala. Yes. Wala ka nang pakialam sa pangalan niya. Ang alam ko, kapitbahay namin yun. Kasi galing siya sa labas, pumapasok sa amin.
Yun yung pagkakaalam ko. Opo. Yan po parang elementary po, no? Kung 9. Oo. Nung medyo kayo po ay high school, ano ho yung mga parang kakaibang mga experiences po ninyo? Nag-high school kasi ako sa Bulacan. There was a time nung yung school kasi namin, parang bukid din yung likuran niya. Opo. May mga nakikita ako doon na maliliit na bata na naglalaro. Tapos, pag tinuturo ko kasi doon sa janitor, sa ano, wala naman, hindi naman nila nakikita. So, medyo inano ko na yon. Nagmumukha akong ano eh. Baka sabihin, Oo. ano ka pa, may sira pa yung Medyo ano mo. naging ganun po kayo, naging conscious po kayo na baka pag sinabi ko to sa Sa iba, iba. Yes. pag-iisipan po Yes. kayo na parang nawawala sa katinuan, ganun ho ba? Oo. Nung college, ganun din eh. Kasi, nung college, mas ano na ako. Kasi nung high school, nagsimula na ako na maghanap yung nanonood kasi ako ng mga pelikula ng tungkol sa mga agimat. So, nagsimula na ako maghanap ng tungkol sa ganyan. Nag-research ka na. Nag-research na Okay. ako, naghanap na ako ng mga tao na merong ganun. Nakikipagkwentuhan na ako. So, pagdating ko ng college, medyo aware na ako dyan. Ayun. Kaya lang, ganun pa din eh. Yung hirap akong before natukuyin kung sino yung totoong nag-e-exist sa hindi. Nung una. Paano ka nahirapan, Sir Ed? Ito bang mga nakikita mo as in parang kamukha din natin? Yeah. Yung experience ko nga na palagi kong kinukwento kasi hindi ko naman talaga makalimutan eh. Oo. Kasi bago ka pumasok ng BSU, doon sa Malolos, meron tinatawag doon na karatig na jeep. Yung maliit na jeep siya, parang honor type. Opo. Kasi yun yung pumapasok sa Capitol. Sa Malolos, sa bayan, sasakay ka doon. So, nung sumakay ako, hindi ako sumasagad doon sa dulo kasi may nakaupo akong nakita. May dalawa eh, maglola nakaupo. May pasahero. May pasahero. Katabi ko. Sabi nung, may mga sasakay, sabi nung driver, umusad ka na para makaalis na tayo. Kasi puno na halos. Kasi puno na nga. Dalawa na lang sa sasakay. tingin mo, Sabi ko, bakit kayo puno na po, sabi ko gano'n. Umusad ka na, sabi ng driver. Sabi ko, puno na po eh. Ganun, yun yung sinasabi ko. So, ginawa ng driver, sabi niya, sumakay na nga kayo. Kayo na yung sa dulo. So, tinawag niya yung dalawang estudyante. Sumakay yung dalawang estudyante, umupo sa tabi ko. So, nasa na ngayon yung dalawa? Nawala. Hindi pala totoong tao. Yes, yung ganun. So parang kumbaga po, meron kayong nakikita na kasama nyo sa jeep. Hindi nakikita ng driver, kaya siya nagpasakay. Pagka ganun po, anong age po or ano po yung point na na-distinguish nyo na po yung totoo sa hindi? Yung later part kasi nagsimula na akong magbasa. Opo. So, At meron ho ba kayong parang advisor na kinuha, ganun po, or Wala. self-study? Self-study lang, self-taught lang eh. Kumbaga, nakakaipon-ipon na, nakakapunta na ng National Bookstore, nakakabili ka na ng libro. Opo. Yan, doon na ako nag-start. Sir Ed, anong turning point mo na in-embrace mo na lang yung gift mo? Kasi yung iba parang nila to pinapasara. 'Di ba? May mga kakilala kasi ako na may sixth sense na parang pumupunta sila sa isang espesyalista, pinapasara nila kasi ayaw nila maka-encounter Pwede ba yun? ng mga ganito. Kayo po, bakit nyo po siya in-embrace na lamang? Kasi yun nga, yung during the time nang nagtuturo ako, dahil nga, ang hirap ng pagsabayin ng pagtuturo ko, at the same time, hindi ko na parang ang pakiramdam ko, magiging sinungaling ako doon sa mga bata na may pinagdadaanan na katulad ko, na nahihirapan, alamin kung sino yung totoo, alin yung hindi totoo, kung alin yung kababalaghan. So, instead na ituloy ko yung pagtuturo, so, in-embrace ko na to. Kahit una, wala naman akong idea kasi, kumbaga, hindi ko nga alam kung paano ko magsisimula dito. Pero yun na yung naging decision ko. Kumbaga po, parang nagiging conflict na siya dun sa inyong profesyon bilang Yes, isang teacher. yes. Opo. So, kailangan nyo pong mamili. Oo. Opo. Anong year yan, sir? 2009, Opo. 2008, 2009. Yun na yung yung mga year na yun. Opo. Ano po yung parang una po ninyong naging
gampanin after nyo po mag-resign? At that time kasi, may mga pumupunta tao sa bahay kasi nagpapagamot nga sila sa akin. So kilala na po kayo na ganun talaga sa bahay sa pa baryo, lang? may mga pumupunta na rin. Parang by word of mouth, ay si marunong manggamot, ganyan-ganyan. Parang tawas, nagkatawas. Nagsimula ako ng ganun. Opo. Ngayon ho ba, saan po kayo nakatira dito po sa Metro Manila? Or taga Bulacan pa Sa rin po? Bulacan. Bulacan pa rin. Ay, taga Bulacan ka pala, sir. Ako yung Ay, taga Bulacan kababayan din. mo rin, oo. Pero may kawayan ako. Taga Malolos. Malolos, So ngayon medyo po na malayo. 2025, meron pa rin po bang mga pumupunta sa inyong bahay para po Sa ngayon, magpatulong? hindi ako nag-accept kasi ang hirap ng space eh. Kasi once na nag-accept ako, maraming pupunta, walang space, walang parking. So parang ang nangyayari po ay kayo na lang po yung pumupunta sa kanila Yes. by invitation. By invitation na lang kami. Pero malay nyo, next year. Makabili ng farm. Mag-ano kami ng isang office kung saan kami pupuntahan. Opo. Sir, paano po nyo, kumbaga, di ba, dahil nag-self-study po kayo, naggawa po kayo ng research, hinggil po sa inyong gift, meron ba mga proseso or step-by-step na kailangan gawin para po makapag-interact po kayo do sa mga yumao nating mga mahal sa buhay? Meron kasi iba-iba yung iba-iba kasi yung ability. Merong tinatawag na clairvoyant o clairseer, ibig sabihin may nakikita, you can see the future, you can see events na nangyari na or mangyayari pa. Meron namang claircognizance, yung nadidinig mo lang. Meron, basta, usually, di ba, tinatawag na sixth sense. Opo. Okay, yung lahat ng senses natin, nag-a-active yan eh. No? Active naman yan. So, sa mundo ng katulad ko, halimbawa, hindi ka nakakakita, pero nakakaramdam ka. So, yung usually, yung goosebump, yung kilabo. So, part yun. Na parang halimbawa may dumaan na hangin, parang ganun po. Tumayo yung balahibo. Minsan naman, kung na-experience nyo, pagpasok mo sa isang lugar, parang umuugong yung tenga mo, parang bigla na lang merong ringing doon sa loob. So, ibig sabihin, may naririnig ka na lagpas sa frequency ng tao. Meron din, Sir Ed, ako naka-encounter ng ganyan. Parang mabigat yung aura ng bahay or ng lugar. Na kahit na parang maliwanag naman siya, pero parang hindi mo ma-explain na parang ang bigat nung dating ng bahay. Pag ganun kasi, kunyari ako, kagaya ko, pag pinasok ko yung isang bahay, nararamdaman ko, and then afterwards, parang nagkakaroon ako ng vision kung anong meron doon, kung anong nangyari. Minsan, out of nowhere, bigla na lang sabihin ko, dito po merong namatay, merong ganyan. Paano mo naaano yung vision na yon? Usually, I do psychometry kasi. Pag hinawakan ko yung isang bagay, nalalaman ko yung nangyari in the past. Para po siyang, kumbaga po parang parang projector, ganun po ba? Ibabalik parang sa slides. nakaraan. Para sa slides na mabilis lang. Parang ganun. Kung halimbawa pong isang tao wala pong ganyang gift pero gusto po niya, pwede po ba yon or hindi? May mga part, sigurado naman ako na kasi ang lahat naman tayo meron eh. Lahat tayo, hindi lang natin alam alin ang madidevelop, alin yung magiging active. So definitely, kapag merong gustong matututo yan. Hindi nga lang yung kumbaga, kung halimbawa ako, sabi nila, Sir Ed, gusto ko maging katulad mo. Opo. So hindi ko pwedeng sabihin, ay oo, sige. Kasi hindi ko alam kung ano ang magiging active sa'yo as a gift. Hindi ko alam kung alin doon eh. Pero, lahat yan magagamit mo eventually kapag naunawaan mo na. Ganun. So parang hindi po siya pwedeng parang ipilit. Ganun po. Oo. No? Hindi pwedeng yung yung iba kasi, Sir Ed, gusto kong makakita. Correct. Opo. Paano nga gagawin natin kung hindi pa naman iyon yung time na magbukas yung third eye mo. Paano kung hindi pa naman yun? Paano kung hindi ka nga nakakakita, pero minsan may pagkakataon na pumasok ka sa isang lugar tapos biglang minalalasahan ka na kakaiba. May ganun din yung nalalasahan. Kasi ma-associate mo yan kapag totally inaral mo na. Pag ganito yung panlasa, ganito yan. O kaya naman, yung sa katawan mo, mararamdaman mo, yung parang kang masusuka, yung parang
biglang may sasakit sa part mo. Usually sa akin, kapag ka nag-investigate ako, tapos may namatay, o kaya crime scene yung lugar, kahit hindi ko nakita yung pangyayari, nararamdaman ng katawan ko kung ano yung nangyari doon. Kahit hindi ka nagtatanong doon sa mga Tapos, nakapalibot kapag doon. naramdaman ko na, that's the time na hihingi na ako ng confirmation. Okay. Yun po bang, meron po bang nagbigti dito? Pag ganon. Tapos biglang, ay sir, opo, ganon nga po, may nagpakamatay, nagbigti, ganyan. Iba-iba ba yung energy nun, sir, sa nagbigti, sa pinatay? Yeah. Kasi di ba iba-iba yung natural Iba-iba. death? Iba-iba siya. Sa part ko I don't know sa iba. Sa part ko kasi nararamdaman ko specific kung saan yung body parts na naapektuhan. Sir, sa mga video po ninyo nakikita natin na bago kayo sumabak sa mga ganitong paranormal investigation, may para kayong yung cleansing ba tawag doon? Yung parang yung meron kayong Tibetan bowl. Oo. Ano po ibig sabihin po noon, Sir Ed? Ginagamit ko siya kapag ka nagki-cleanse kasi yung Tibetan bowl kasi is sound frequency yan So, yung mga negative energies, dumidikit yan sa mga walls, sa lahat ng mga bagay, no? Sa mga antique. So, ang isang way para basagin mo yan, scattered mo siya at totally mataboy using the sage naman, yung uso, kasi sasama siya doon. So, ginagamit ko yung Tibetan bowl. Kapag pinapatunog yan, nag-i-emit siya ng high frequency, higher vibrations na bumabasag dun sa mga energy na yon. That's why matatanggal. And ano naman yan confirmed naman doon sa mga clients na, sir, after po nung ginawa nyo, ang ganda na po nung bahay, nawala na po yung mga ganito. So may mga confirmation naman. Opo. At siguro po sa ating pagbabalik pagkatapos po ng ilang mga paalala, yung mga tanong naman ng ating mga kababayan, no? At yung mga nandito po sa himpilan. Sir, sa sobrang popular ninyo, yung mga hindi po naka-duty, mga nagpuntahan po sa himpilan Dahil magpapapicture din sa'yo sila mamaya. Opo. Diyan lang po kayo mga kasama. Pero di mawawala ha, kung meron kayong katanungan, message lang po kayo sa ating Facebook, sa YouTube at sa ating text line mga kasama para sasagutin mismo ni Sir Ed Kaluwag. Sa pagbabalik ng programang Ang Say ng Taong Bayan, Alams na! Alaala 2025, the DCXL News, RMN Manila Special Coverage. Oras mga kasama, 9:49 na magandang umaga. This time check is brought to you by Bear Brand PMD. Tibay ngayon para sa matibay na bukas. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Roy, taga Santa Rosa, Laguna. Malabo yung mata ko. Sabi ng doktor, may glaucoma daw ako. Pero tinry kong uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Inaraw-araw ko, nawala yung glaucoma. Nabis talaga yung Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabili sa mga butika. Santon Plus Gold. Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng 2 linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
Muling nagbabalik ang ACS Cuarta Extravaganza 2025. Over 5 million. 5 million? Oo, tama. 5 million na papremyo ang ipamimigay. At tax-free pa. Kada linggo, may pagkakataon kang manalo ng cash prizes at exclusive gift packs mula sa ACS Manufacturing Corporation at Radio Mindanao Network nationwide. Para sumali, isulat lamang sa isang malinis na papel ang inyong pangalan, address, contact number at pirmahan. Kasama ang proof of purchase mula sa Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic and Papaya Soap, Charm Fabric Conditioner, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing Liquid and Paste, at Unique Toothpaste. Ilagay ito sa isang white envelope. Isulat sa labas ang promo title na ACS Cuarta Extravaganza 2025. Ang pangalan ng produktong ginamit, ang promo week, at RMN o IFM station na inyong sasalihan. Para sa kompletong detalye, tingnan ang poster sa ACS Cuarta Extravaganza FB page, station's FB page, at aming website, rmn.ph. Promo period is from August 24, 2025 to December 20, 2025 per DOH FDA CCHUH SRR permit number 0137 series of 2025. Santon Gold Coffee Mix. Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. DMC Philippines, in cooperation with Solaire Resort North, present the ABBA Reunion Tribute Show. The ABBA Reunion Tribute Show, a world-class creation of an award-winning London West End director, producer, and choreographer, performing the greatest hits of ABBA on October 29 at the Grand Ballroom of Solaire Resort North, October 30 at the Jose Rizal Coliseum in Calamba, Laguna. Don't miss the spectacular The ABBA Reunion Tribute Show. Tickets available at Ticket World for October 29 and SM Tickets for October 30 event. The ABBA Reunion Tribute Show is brought to you by DZXL 558. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sound is heard differently by everyone. For most of us, it's natural to focus on one voice like mine and block out the rest. But for people with autism, every sound is equally loud, overwhelming, and painful. Visit safesoundcheck.com and turn your phone into a sound monitoring device. Keep it 65 to 75 decibels only. Let's keep sound levels safe, especially for people with autism. A reminder for World Sensory Awareness Month. DCXL News, ang himpilan ng RMN. Alaala 2025, the DCXL News RMN Manila Special Coverage. Kayo po'y nakatutok pa rin sa Alaala 2025, the RMN News Special Coverage. Ako po si Radyoman Zander Kayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. Sama pa rin po natin sa ating studio si Ginoong Ed Kaluwag, ang ating pong paranormal investigator.
Hello po, magandang araw pa rin sa inyo lahat. Opo. Meron pong question dito from texter 2659. Buti po dyan sa inyong station, meron hubang naramdaman si Sir Ed? Sasabihin ko po ba yung totoo? Sige na. Sige, sir. Kahit Opo. natatakot Opo. kami. Meron po, dun sa paglabas namin ng elevator kanina. So may energy doon na medyo malikot. So, Likot. pwede natin i-presume na bata o kaya naman ay elementals. Ano pong elementals? Parang mga... Yeah, pag elementals, diyan pumapasok yung mga dwarfs, yung mga engkanto, mga ganon. Anong unit po? Hindi, I mean, di ba paglabas yun ng elevator? Sa kanan, di ba po elevator ng 8th floor? Sa kanan po ba or sa kaliwa? Kaliwa. Mas dun sa kaliwa kasi pakanan kami. Sa kabilang side. Kabilang Pero sir, ano ba to? Good ba to or bad? At saka bakit daw siya nandoon? Na-trap ba to? Bakit hindi ba siya nakakalabas pa, nakakatawid sa... Maraming reason kasi kung bakit nag-i-stay. Pwede kasing by history, maaring nauna na siya dito dati pa. Maaring yung bata na kung bata man siya, maaring bago pa ito naging building, baka nagkaroon ng tragic incident dito at isa siya doon. So itong nandito is parang lingering spirits o yung parang imprints or memories. At patuloy lang yan nagpe-play. Paulit-ulit lang yan. So kaya hindi mo siya makakausap minsan, hindi mo makausap kasi hindi mo naman alam eksakto kung nasaan siyang part nag-stay. So memories lang yan, yung parang nagpe-playback lang na nagpe-playback paulit-ulit. Trap po ba yung kanyang kaluluwa dito sa Atlanta Center or parang pwede ba siyang parang pakawalan para po hindi na siya... Para na magawa natin yun, dapat magkaroon tayo ng communication sa kanya. Kasi there are spirits na ayaw naman nila talagang umalis. Oo. At may mga cases kaming ganun eh. Doon sa aking channel, sa YouTube channel namin. Minsan, gusto ko naman na patawirin sila. Kasi dapat naman talaga eh. Kasi hindi na sila belong sa realm ng tao. So dapat doon sila sa spirit realm. Kaso, merong nag-hold back sa kanila. At yun, hindi natin pwedeng pakialaman. Kasi sinasabi, Sir Ed, minsan may mga unfinished business. Yeah, mismo. Ganun. At doon sa point na yon, kapag hindi mo sila pwedeng talagang pilitin. Kasi sa part ko, lagi kong tinatanong kung gusto mo na ba. Kasi nag-establish naman ng communication, sumasagot naman eh. So, kapag tinanong mo at sinabing yes, then that's the time na pwede akong mag-intervene. Pag hindi, bayaan natin. Kasi instead of matulungan mo sila, baka lalong maging violent, baka maging wild. Nabanggit mo yan, violent. Pero mga ganyan na nananakit. Marami. Yung tinatawag nating poltergeist category. So sila yung mga spirits na talagang demonic na in nature dahil sila eh, malalim yung hatred, yung emotions nila, sobrang negative. Capable na silang humawak ng mga bagay, paggalawin ito at pwedeng itapon sa'yo, ihagi sa'yo para masaktan ka. Ano po yun? Kaluluwa pa rin ng tao o demonyo na? Well, demonic na yon. Kaya lang, usually, ginagamit nila yung itsura para lang para magkaroon ng identity. Para maging haunted yung lugar, let's say, isang lugar na may nagpakamatay, gagamitin nila yon yung picture, parang avatar. Kumbaga, yung picture nung namatay, yung image nung namatay, yun yung ipoproject nila. Para ito yung maghahatid ng takot. At hindi sila kasi demons are very clever. Hindi alam na demonyo sila. So, ganun yung ginagawa nila. Eto, Sir Ed, meron pong katanungan dito. Paano daw po pag hindi naman souls ang nakikita mo? Literal na parang evil. Ano po ang tawag doon? At ano rin po yung nakakarinig, nakakaramdam, pati yung feeling sa isang lugar, galit at sobrang lungkot. Tapos masusuka ka. May maaamoy na sobrang mabaho na parang nabubulok na ewan. Demonyo daw po ba yon? Yeah. Una-una, yung ability na sinasabi niya, yun? Marami kasing klase,
Sabi ko nga, nabanggit ko na yung ilan. May clairgustance, claircognizance, clairvoyant, iba-iba. So part yon, yung halimbawa, yung nararamdaman mo na para kang masusuka, that means yung tao na nakakaram dito, empath, yung nakukuha mo yung emosyon ng lugar. So, depende, kapag mix na ganyan at medyo magulo na, you have to distinguish alin ba talaga yung very strong na emotions na nararamdaman mo. At doon natin malalaman sino yung nagdadala nun. Ano yung naghahatid nun. Yung sinasabi naman na parang may naaamoy ka, usually ang mga may naaamoy tayo is like yung mga amoy sulfur, yung parang nasusunog. Kandila. O, yung kandila. Kasi ginagamit yan para maghatid ng messages. Halimbawa, di ba? Pag pumasok ka sa lugar, nag-amoy kandila, ang ma-associate ka agad, may amoy ng namatay. Patay, yes. Opo. Okay. Yung amoy sulfur, demonic. Tapos yung kunyari, yung parang mabaho, balansa, elementals. Kasi may kanya-kanya silang distinction. Saan mo sila makikilala? Yung ganun. So kaya yung doon sa nagtanong, natural yung mga nangyayari na yan. Kaya lang, kung ikaw mismo yung nakakaramdam niyan, dapat aralin mo na i-distinguish alin, saan part ka, saan yung strongest part mo, saan ka malakas, ano yun, pakiramdam ba, pang-amoy ba, at yun yung muna yung i-develop mo. Tapos doon ka, from there, unti-unti susunod na yung lahat. Opo. Question din po ito, pwede pong patanong kay Sir Ed kung naramdaman nyo raw po si Nida Blanca dito sa building. Para po dun sa mga nakikinig, dito ho kasi siya natagpuang patay, no? Si Miss Nida Blanca. Sa kanyang sasakyan. Yung pag ganun po, I have to be dun sa spot kung saan siya mismo natagpuan. Kasi yung paramdam, usually, nangyayari yan dun sa spot kung saan. Hindi naman yan maglilinger dito, hindi naman siya iikot dito kasi hindi naman ito yung part kung saan, hindi naman siya dito nalagutan. Usually kung saan nga nalagutan ng hininga, mas doon. Ngayon, kung hindi rin naman siya dyan, o dinala lang talaga siya dyan, that means ang meron lang dyan is yung imprints, yung memory. At ito, kaya nabubuo yung takot ng mga tao, ang tawag doon is egregore. So ibig sabihin, created lang yon. Created lang imagination ng mga taong naririto. Halimbawa, alam mo kung saang floor. Yes, oo. So every time pupunta ka doon, yun yung maaalala mo, Natakot ka. maiisip mo. Ay, dyan si Miss Nida eh. Ay, dyan si Miss Nida. So kung 10 kayo na gano'n yung sinasabi, 10 kayong nag-iisip na doon sa spot na yun, eventually, magkakaroon na ng entity doon sa lugar na yon. So, kayo ang gumawa nun. Pero Yung not isip ng necessarily si Miss Nida Blanca tao. Yes, hindi siya mismo yon. It was your imagination ng lahat ng tao na nakaalam ng event na tuwing gagawin doon, yun yung maiisip. So, parang kayo yung projector. Kayo yung gumawa ng sarili niyong multo. Kayo. Parang ganon. Ganon ka-powerful ang isip ng tao? Yes, ganon. So kung halimbawa po kayo sa isang opisina, puro kayo negative mag-isip, parang... Mismo. Yung negative na yan, magbabounce back lang yan. Iikot-ikot lang yan dyan. And then kung sino yung negative at that moment, yung taong may negative vibes, sa kanya kakapit yun. Kaya dapat po talaga nagmamahalan sa mga tanggapan. Dapat positive lang. Positive lang lagi. Ito pa, meron pa tayong tanong, Sir Ed. Totoo po ba na may lapitin ng negative spirits at negative people? Meron. Negative attracts negative kasi. Minsan kasi yung tao na ganito, nagiging lapitin ka kasi hindi mo ina-admit sa sarili mo na ikaw mismo, meron kang negative, meron kang ayaw pakawalan. Meron kang galit, meron kang takot na ayaw mo naman pakawalan. So therefore, mararamdaman ka rin ng mga entity sa paligid na ganun ka. Hindi naman yung pinoproject mo sa harap, masaya ka, tapos sa likod pala, meron ka palang problema. Hindi lang nakikita, pero hindi naman tao kasi yung tumitingin eh. Spirits naman yan, they read beyond. Ganun. Opo. From Texter 9531, totoo po ba ang usog? Yeah.
Yung pagka po halimbawa, kinarga mo yung baby, ganun. Tas Or hindi kaya na siya- gutom ka, babatiin. O yung pogi ni Kuya Oo, Sander. tas parang Ganon. magkakasakit yung binati mo. Totoo Oo. po ba siya? Yung usog kasi, parang transfer of energy yan eh. So, di ba yung mga bata, usually nilalagyan ng pula dito. Sinulid. Oo, yung para malaman kung asado o bola-bola. Hindi. Special. Hindi. Ano yun, kaya nilalagyan ng ganun is para yun yung unang mag-strike sa paningin mo at hindi mo mapansin yung bata. Yung pala yung purpose nun. Kaya ngayon, yung nilalawayan naman, bakit nilalawayan niya? Kadiri, ba't lalawayan? Opo, totoo po Kasi yun. ganito, halimbawa, ako yung nakausog sa'yo, sir. Opo. So, the moment, nung time na nagkita tayo, weak yung energy mo, mas malakas yung sa akin. So, naagaw ko ngayon yung sa'yo. So, yung laway, yung ibabalik ko lang, yung talagang sa'yo. Kaya papahiran. Pero minsan paano malalaman na siya yung nakausog? Opo. Ang dami mo ng taong nakisalamuha. Lahat ba yung magpapalaway ka? Babalik ka dun sa point na kailan mo to naramdaman. Halimbawa, umagang-umaga, pagpasok mo, sino unang nakasalubong mo? Yung guard. So, after nung guard, sino na? Naramdaman mo siya after nung umaga na yun. So, ina-narrow down mo yan to the first person na una mong nakasalubong. Walang ibang pang-counter. Paano kung nakalimutan mo na sa sobrang dami ng ginagawa mo? Or meron daw pwedeng isuot, ganun Oo, po. pangontra. Yan. Merong pangontra, yung tinatawag nating evil eye, yung mga cat eye. So, ang way noon is, instead of sa katawan mo pumasok, maha-absorb nila. Yung mga crystals, yung mga ganon. O kaya naman, mag-salt bath, maligo ka ng may salt. Asin. Tapos, yung iba naman, pagka masyadong malakas, ang gagawin, isusunugin mo o ipakukuluan mo yung lahat ng damit na suot mo that day. Kung no way of recalling na. Oo. Yun lang, wala kang gagawin. Pakukuluan mo lang talaga. Kasi nandun yung transfer ng energy. Dumikit din naman doon. Opo. Hindi ko alam kung sino tong texter 3398. Pakitanong po kay Sir Ed kung meron po bang katabing ibang kaluluwa. Binanggit ka kasi, si Ma'am Angel. Si Ma'am Angel. Yun po yung tanong. Wala naman. Kung meron kasi dapat unang makikita ko. Yun ang una niya makikita. Wala po Eto, may tanong din dito, Sir Ed. Meron lang daw po siyang kamag-anak na kamamatay lang at gusto niya pong makausap. Paano daw po ang gagawin niya? Safe ba yun? Sino po yung gagawa? Yung namatayan. Kasi Siya mismo yung gagawa. Kamag-anak daw po niya. I'm sorry po, hindi ko po i-advise yun. Kasi there are procedures. Hindi po pwedeng basta-basta lang. Kasi di ba may parang nauso, sir, yung Ouija board, di ba? Yung, Totoo ba yun? Totoo yun. Pero wag. Hindi ko i-advise kung hindi nyo kayang i-handle. Ayun. Pero kung halimbawa po sa pamamagitan po ng inyong power, kung Sa pwede tulong sabihin, sa po tulong ni po ninyo, Sir Ed, oo. pwede po ba na halimbawa kukontakin po nila kayo? Pwede naman po. Opo, Kasi ayun. kung maraming nagtatanong ng ganyan kasi ang problema kasi hindi ko pwede siyang i-advise kasi Siya baka mamaya mismo. mapahamak sila. Tama. Si Sir Ed po yung nagturo eh. Hindi ko yun ituturo ng basta-basta. Correct. Kasi bago ko ginawa yan, inalam ko rin naman at ako mismo ang sumubok. Hindi ko binibigay sa iba yung hindi ko pa nasusubukan. Tama. Pero yung mga ganun po ba, nakikipag-usap talaga? Kasi di ba sa Ouija board, sa Yes, Spirit yes. of Mga Bloodline, yes or may no. yes or no, Yes, magpapakilala. Meron Diba? kami mga Nakikipag-usap ganyan. talaga sila. May mga videos kami na ganyan. Na yung iba, sobrang skeptic, hindi naniniwala. Tapos, pag nangyari na, wala na. Gumagalaw talaga yung baso. Gagalaw Kasi iba sinasabi parang tinutulak lang daw. Di ba? So Gumagalaw gagalaw talaga. siya sa pamamagitan ng spirit, ng energy. Gagalaw talaga siya. Opo. Ang kaluluwa po ba ng isang namayapa ay pwedeng maiwan sa kanyang halimbawa po bahay o kaya po mga ari-arian gaya po ng damit? Kasi po 'di ba halimbawa po yung ukay-ukay. Yung mga antique. Mga antique, mga bag, ganun po. Hindi naman actually kaluluwa yun. Hindi kaluluwa yung naiiwan, kundi yung memories, yung imprints. Kumbaga sa fingerprint, yung bakas. At yung bakas na yun, emotion kasi yun. Energy yun. So kapag nagsama-sama yan,
nabubuo mo yung image mismo o yung mismong may-ari. Kaya lang, hindi lahat ay nakakaalam kung paano ito gawin. So, pero totoo na ang mga antique ay depende sa attachment kasi. Halimbawa, yung may-ari ng nabili mong antique ay basungit at ayaw niyang pahawakan ito nung time na nabuhay pa siya. Tapos nung namatay na siya, nabenta na lang, nakarating kung kani-kanino, nandun pa rin naman sa antique na yun yung kanyang energy. At iyon, magmamanifest doon sa lugar. Kadalasan yan, Sir Ed, di ba, sa mga cabinet, may mga salamin, di ba? Pero sa mga damit, halimbawa po kasi di ba parang yung mga ukay-ukay, second hand na po, delikado ba siyang bilhin, isuot? Wag lang naman sana yung yung hinubad doon sa namatay. Wag lang naman yun. Pero yung the rest naman, nalalabahan naman eh. Nabibilad naman sa araw. Okay lang yun. So enough yun para ma-cleanse yun. Pero yung kasi kunyari, namatay o pinatay, tapos yung damit niya hindi naman tas yun ang ibinenta, wag naman yun. Opo. Halimbawa naman, sir, doon sa isang lugar kung saan may naganap na aksidente sa lansangan, marami po ang namatay. Doon po ba sa kalsada na yon, totoo ba yung mga naririnig natin sa mga balibalita sa social media na may mga nagpapakita, nagpaparamdam, may sumasakay pa minsan sa mga motor totoo. nila? Totoo kasi yung iba nga, kung saan sila nalagutan ng hininga, kung saan sila nawala, parang yung time na, yung bang hindi pa nila tanggap, hindi pa nila accepted yung nangyari sa kanila. So humahanap sila ng way. Kadalasan yung iba, humahanap sila yung mga dumadaan, hinahanap nila yung yung way kung paano sila makabalik sa kanilang pinanggalingan. Diba, sa bahay nila. Kasi ang daming ganyan, ang daming cases na ganyan. May mga cases ako before na ganyan na hihingi ng tulong, sabihin sa kamag-anak na nawala na siya. Minsan kasi may ganun eh. Na-aksidente tapos hindi nalaman ng anak. Nakakaawa naman po. Nakakaawa. Maraming ganyan. At nakakalungkot actually. Po. Totoo po ba ang pagpag? Yung kapag sa patay po, yung dapat after mo maglamay, dadaan ka 7-Eleven. So, Madami na multo ng 7-Eleven. Na parang halimbawa, sa sunod daw sa iyo yung kaluluwa at may iwan mo ba siya sa 7-Eleven? Or sa McDo. Ganito. Kasi medyo, ito pamahiin na to eh. No? At ako po ay hindi naman ako sa lahat ng pamahiin ay naniniwala. Okay. Ano yung tungkol sa pagpag? Yung pagpag kasi pag pumunta ka ng namatayan, ng lamay, ano bang meron doon? Which is yung lungkot. Kalungkutan. Yung pag-iyak nila, yung pakiramdam na gano'n. So, yung reason kung bakit ka lang nagpapagpag is para tanggalin mo lang yon o i-relax mo ulit yung sarili mo. Alisin mo yung energy ng lungkot, ng emosyon. Well, hindi naman yun hindi mo actually kasama yung namatay. Hindi siya sasama sa iyo. So, kasi unang-una, paano kung ikaw ay hindi naman kilala ng namatay? Sasamahan ka ba niya? Hindi naman eh. Kaya lang, ang nasagap mo lang doon is yung negative energy, yung negative emotion ng pangyayari. Kasi di ba, imposible naman nakikipaglamay ka. Wala ka namang ginagawa. Kung hindi ka naman nagtotong its, nandun ka lang, nakabantay ka. So makikita mo yung nag-iiyakan. Nasasagap mo yun. May tanong si kasamang Aya Girl. Meron totoo daw po ba yung mga aura something? Aura. Parang nababasa ba yun? Ganun po? Oo. Okay. Yung aura po is an energy field ng tao. Yung aura, yung tinatawag nating shield, energy field ng tao yan. Na yung nag-i-emit yung may kulay. Ngayon, ano ba yung aura na gusto niyang alamin? Yung aura ba is o yung mismong nung tao, yung let's say, di ba, usually, ano bang aura ko ngayon? Yung mga ganun. Opo. Yung aura is yung perception doon sa tao that day. Kasi ang tao, kapag araw-araw, naiiba yung tinatawag nating aura kasi dahil depende doon sa glow, depende doon sa emotion mo on that day. Nakikita nyo po yun? Yung kulay? Opo, nakikita nyo. And pwede nyo po silang nga. gabayan kung... Pero anong sir, kulay kung negative, wag mo na sabihin. Anong kulay ng aura ko? Pag ako, wag mo na sabihin. Check natin.
Is it 3 days ago, meron kang kausap na naghihinga ng sama ng loob sa'yo? Meron? Kinda, pero hindi naman super. Hindi naman super. Opo, parang ano lang, nilabas lang niya yung hinanakit niya, Yeah, gano'n. yeah. Pero opo, yes, meron. That's it. Kasi merong shade of gray na ano, that means hindi sa'yo yan. Yes. Na-absorb ka. Oo. Pero hindi yung makaka-harm sa akin. Hindi. Kasi eventually mawawala din yan. Kasi kaya lang siya nandyan kasi nare-recall mo pa up to now. Yeah. Diba? Yes. Alam mo pa kung ano yung mga sinabi niya sa'yo eh. Oo. Natatandaan mo pa at Yes. nag-iisip ka pa, Oo. ano pa pwede kong ipayo dito. Yes, itulong. Yun. Kaya nandyan pa siya. Okay, pero eventually mawawala yon. Mawawala din. Si Kuya Sander naman, ano ang Pag nakikita negative, mo? sir, huwag mo na sabihin, ha? Dadalhin ko yan. Sige, hindi po ako magsasalita. Well, ito hindi naman negative eh, actually. Pero nag-iisip ka rin. Kasi it's all about yung parang request sa'yo. Or may mga hinihiling sa'yo. Na Papalakpakan ko na lang po kayo Ibig sa sabihin, part na yan, totoo. sir. Papalakpakan ko na lang po so, kayo. yun yung iniisip mo kasi. Opo. Ang galing. Kulay gray din, no? Kasi yung gray niya, medyo lumilipat sa akin eh. Dahil dalawa ho kaming nasabihan. Opo. Sir Ed, siguro po dahil po sa kayo po ay aming lubhang naabala na may mga tanong ka Okay pa ba? na, wala naman Oo, ang tanong dito. Sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Sabi pala ni Ma'am Melanie de la Cruz, kababayan niyo raw po pala siya. Bakit daw kadalasan po yung mga bata nakaka-experience ng ganun? Yung kagaya raw po nung... Parang may kalaro. Opo. Yes. Ang mga bata po kasi naturally open talaga yan. Kasi yung mga bata, tandaan natin na kapag ka nakakakita, huwag nating takutin. Kasi natural sa kanila yan. Kasi ang isip kasi nila nandun pa lang sa laro, sa ano. So ang tao kaya lang naman nawawala yung kasi sinasabi, nagsasarado yung third eye. Hindi yan nagsasarado. Nagiging inactive lang kasi iba na yung focus of mind mo. Trabaho na, pag-aaral na. So nawawala ka na doon sa spiritual focus. Nawawala ka na doon. Pero hindi, it doesn't mean na nagsarado yan o nawala yung third eye mo. Kasi pag sinabi natin sinarado yung third eye, nawala yung third eye, dapat na-opera ka o patay ka na kasi yung third eye is the part of the brain, the pineal glands. So hindi pwedeng mawala yan. Nandyan palagi, nag-i-inactive lang. Opo. At siguro po yung payo po ninyo sa ating mga tagapakinig. At sa mga gustong ano po sa inyo, humingi ng tulong na ating mga kayo kababayan. pwedeng makontak? Una-una po, gusto ko lang po ipaalam na yung ginagawa ko po, hindi naman nakakatakot as long as may knowledge ka. At huwag mong gagawin ang mga bagay na hindi ka pa sigurado. Especially huwag mong panghasan na pasukin yung mundo na sa tingin mo ay hindi mo pa kaya. O ngayon, kami naman po kung gusto nyo po ng aming tulong, pwede nyo po kaming i-message sa aming Facebook page, Ed Kaluwag. And kung gusto nyo pong makakita ng mga experiences, panoorin nyo po yung aming YouTube channel, Ed Kaluwag din po. Opo. Ayan, Sir Ed, maraming salamat po. Sir Ed. At kami po ay natutuwa na labis pa po namin kayo nakilala po. No? Maraming salamat po at sa uulitin. Yan, huwag kayong magsasawa, Sir Ed, ha? Yes, no problem po. Anytime. Okay, mga kasama. Ay, paano, mag-break muna tayo, Kuya Sander? Samantala po mga kasama, makakasama ho natin mamaya si